Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat sa umagang ito. Panginoon, salamat sa pagdadala sa amin ng ligtas sa bahay panambahang ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Truly, God, you are our amazing Lord. You are the one who was, who is, and who is to come. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, as we continue and prepare to worship you, and to study your word, Panginoon, kayo po, Panginoon, yung patuloy na manguna sa amin sa umagang ito. Hinihiling namin ang presence ng yung banal na Espiritu, Panginoon. Bless everyone, Panginoon, natatayo sa harapang ito ngayong umaga mula sa aming worship team, sa mga backup singers, sa musicians, sa dancers, Panginoon, sa technical team, and even our Pastor Marlon, na siyang gagamitin mo today sa pagbahagi ng iyong dakilang salita, Panginoon. Bless everyone na nandito sa aming bahay panambahang ito, Panginoon. Salamat sa pagdadala sa kanila ng ligtas. Salamat sa kanilang buhay. Panginoon, hinihiling namin ng inyong pagpapala upang patuloy na maging pagpapala rin ang bawat isa sa amin, sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa iyo ang kapurihan, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, palakpakan po natin ang Panginoon. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Minsan pa po natin ideklara, narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Minsan pa po, narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Sama-sama po nating sabihin at ipahayag, si Jesus, naghahari, si Jesus, naghahari, si Jesus, naghahari, si Jesus, naghahari. Minsan pa, Si Jesus, naghahari. Si Jesus, naghahari. sabay-sabay po tayo. Si Jesus, naghahari. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito Aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari. naghahari, naghahari. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, Naghahari.
Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Si Jesus minsan pa po. Si Jesus Naghahari. sabay-sabay tayo. Si Jesus naghahari. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus naghahari, naghahari, naghahari. Panginoon, tingin mo po ang aming awit sa inyo. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito Aming pag-aalay. sinisigaw si Jesus naghahari, naghahari, naghahari. Let us all declare si Jesus naghahari, Si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Amen. Si Jesus naghahari. Amen. Si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Si Jesus. Sabay-sabay tayo minsan pa. Si Jesus naghahari. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus naghahari, naghahari, naghahari. Panginoon, patuloy po kami magpapasalamat sa iyo. Salamat sa nagdaang taon, aming Ama. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Minsan pa po natin awitin sa Panginoon. Tayo po'y magpasalamat. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Ating po sabihin sa Panginoon, ang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Amen! Nagdaang taon. Amen! Salamat Sa parating ngayon, mas mainam, mas mainam, mas mabuti. salamat sa inyo, Panginoon. Walang pagkatakot, with all our hearts, let's sing! Walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama.
pangangamba, taon ng pagpapala. Amen! Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyong Panginoon. with all our hearts, minsan pa po nating awitin sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, walang pagkatakot. Walang pagkatakot. Walang pangangamba. Pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot. Walang pangangamba. Taon ng Let your voice be heard. Let's sing. Salamat. Sa nagdaang taon, salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyong Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyong Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam. Mas mainam, mas mabuti. Mas mainam. Mas mainam, mas mabuti. Mas mainam. Mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Lahat ng may hininga, sama-sama nating pasalamatan ang nag-iisang hari. Purihin ka. Salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. You are our Jehovah Rapha, our Jehovah Jireh. Sa iyo ang pagpuri at pagsamba. Hallelujah. Panginoon, sa buong taon na nagdaan,
maaaring kung ano man po ang aming kondisyon, masaya, malungkot, blessed, natatakot, may doubts, o kung anumang klaseng experience ang meron kami. Patuloy po namin ipinagpapasalamat ang taon na ito kasi hindi mo po kami iniwan minsan pa. Hindi mo po kami pinabayaan minsan pa. Kaya nga po sa parating na taon ng 2026, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kami ma-remind ng pangako mo na mahal mo po kami at pinili mo po kami. Hayaan mo po, as we continue to worship you this morning, maging panalangin po namin sa aming mga puso ang awitin na ito. Tugon ng aking puso sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko, mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka, aming Ama. Tugon ng aking puso sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba dahil sa inyong pagmamahal. Sabay-sabay po nating itaas ang ating tinig sa Panginoon. Mapalapit, mapalapit sa inyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka, Maghari ka ngayon at magpakailanman. mapalapit sa inyo
magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Sa pinakamalakas na tinig, papalapit tanging sa inyo. Ng puso ko, Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. papalapit sa inyo ang nais ng puso ko. Papalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Minsan pa, purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, sa habang panahon,
ay sasamba, aking Diyos. Panginoon, ngayon po umaga na ito, kayo po patuloy na nawa po, Panginoon, ay madinig niyo po ang aming awit sa inyo. We ask for your mercy. We ask for your grace once again this morning. At hayaan mo po na maging panalangin namin with all our hearts. Ang awitin na ito nagmumula sa aming mga puso na sa habang panahon, tanging kayo lamang ang sasambahin at pupurihin. Come on, church, let us open our mouths at ating pong dakilain ang kaisa-isang hari. Sige po, sama-sama po nating itaas ang ating tinig sa Panginoon. Let's sing. Purihin ka, Panginoong Hesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa habang panahon, Ako ay sasamba. minsan ba purihin ka, Panginoong Hesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus, sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus, sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Hesus, sa habang Sa'yo, ito'y Amen. gamitin mo. purihin ka, Panginoong Hesus, sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung mas the best pong palakpak para sa ating Diyos na buhay.
Ang kaningningan mo lamang po, Panginoon, ang aming nais makita ngayong umaga. Hayaan mo po ang panalangin na ito ay makarating po dyan sa iyong kaharian. Dinggin mo po ang awit ng aming mga puso. Come on, church, yung mas mabilis at mas alive na palakpak para sa ating hari. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang umaga na ito. Minsan pa, Ama, kayo po ang patuloy na maging programmer at maging daan ng umaga na ito para po minsan pa naming maranasan ang kapangyarihan mo at ang kadakilaan mo. Lalong higit, Lord O God, marinig namin at maisapuso po namin ang iyong salita ngayong umaga. Sa inyo po ang pinakamataas na karangalan at pagsamba at pagdakila at kaluwalhatian at kadakilaan. Natatangi lamang sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Kami pong lahat ay magsasabi ng Amen! Amen. Tayo po ay manalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao ng maikatlong araw na buhay na maguli. Umakit sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at maghuhukom na nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pagalingin niyo po yung may sakit na ubo, sipon, lagnat, at yung may mga nasa ospital po, Lord. Pagalingin niyo na po sila at yung mga cancer po, Lord, pagalingin niyo na din po sila. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo po ay makakaupo muna po. Sama-sama po nating basahin yung pong 2 Corinthians 5:17. Sabay-sabay po natin itong basahin. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Maliwanag po ang sabi dito na kung tayo po ay magbibigay, ay dapat po ay maging masaya tayo. Ito po ay nanggagaling po sa ating mga puso. Hindi po tayo napipilitan lang. Lalo po tayong ibe-bless ni Lord kung tayo po ay magbibigay with all our whole heart. Amen po? Tayo po ngayon ay aawit para po sa pagbibigay. Iba ka magbilang, Panginoon.
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa gawain ng pagbibigay, O Diyos, na siyang kumakatagpo sa lahat ng pangailangan ng ministeryo ito, O Diyos. Lord, we cannot outgive you, Panginoon, and we give you the highest form of worship through this tithes and offering, O God. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na sumusuport at nagbibigay sa iyong gawain. And Lord, we pray for those people, Panginoon, na wala sa kalagayan na magbigay, Panginoon. Alam namin na pagpapalain mo sila. Be-bless mo rin sila, O God, in due time. Lord, we pray for this mga sentimo, mga pera, Panginoon, na aming na-receive ngayong umaga, Panginoon. Dalangin namin na give miracle of multiplication, Panginoon, upang ito ay sumapat, Panginoon, sa lahat ng aming pangailangan. To you, we give all the glory and honor. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Okay, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat po ba'y handa na para sa darating na Pasko? Binati niyo na ba yung katabi niyo ng Merry Christmas? Baka hindi kayo magkita sa Pasko. Batiin niyo na po. Ayan. Ayan, batiin niyo. Pero yung mga masipag umaten, may sambang gabi po tayo simula mamaya hanggang Tuesday. Mababati po natin hanggang Tuesday. But just the same, mahalaga po na kahit pa paano na-express natin ang ating pagbati, ang ating pasasalamat para sa mga kapatid natin na narito sa tabi natin. Hindi ko alam kung iba sa inyo ay magbabakasyon sa Pasko o magtatago sa Pasko. So, parehas daw. Magbakasyon si Pastor. May maganda ang kanyang bakasyon. But, hindi ko lang kung naano na ni Tommy. So, ang topic po natin sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa book study ng Exodus, which is in chapter 33, is God's presence in life's wilderness. So, sa bawat mananampalataya po, I believe ang Diyos ay kasama-kasama natin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Anumang nangyayari sa buhay natin, alam ni Lloyd. So sa bawat mga pangyayari na naganap, hindi nangyari ito na aksidente, but rather pinahintulot ng Lord at ang lahat ng bagay ay nangyayari una para sa kabutihan natin. Sabi sa Romans 8:28, all things work together for good, at sa lahat ng pagkakataon ay alam natin na kasama natin si Lord. Amen? Amen. So yung bottom line talagang God presence in life's wilderness. Sa buhay po natin ay kahit nasa mabuti kang antas ng pamumuhay o nasa mabababang antas ng pamumuhay, it is still wilderness. Hindi nyo po alam kung ano yung pwedeng mangyari. Hindi nyo po alam kung ano yung pwedeng maganap. Hindi nyo alam na parang kay Job, no? Isang araw, bigla na lang naubos ang lahat. O pwedeng isang araw na lang ay may mangyaring trahedya. O subalit sa bawat pagkakataon, sa bawat panahon, huwag nating kalilimutan, lagi nating kasama ang Diyos. Alam ng Diyos ang nangyayari sa bawat buhay natin. Kaya mahalaga ang presensya ng Diyos sa buhay natin, sa buhay natin paglalakbay na, which is like a wilderness. Wala naman siguro dito, alam ang mangyayari bukas. Ano po? Kung meron tatanungin ko kung ano tatama sa lot bukas or kung ano. So, yun po yung bottom line. God always hold our future in our life. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, sa wilderness ng pamumuhay, ay napakahirap po at hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa iyo at hindi mo alam ang pwedeng maganap. Pero kung ikay nasa Panginoon, alam mo, sa bawat pagkakataon, sa bawat hinaharap, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? O, kanina po, papunta rito. Nauna sa amin sila AC kanina. Sunod kami. May sinusundan ako tricycle. So, hindi ko po alam. Malapit sa malapit nga kala Brother Mark, malapit sa Enviro. So, bigla siyang parang kakaliwa. Nag-cross siya doon sa center line at yung kanyang yung kanang bahaging gulong ng sidecar,
Ilagay niya doon sa center line. So, ang assumption ng bawat driver, tatabi siya pakaliwa. So, diretso ako. Nagulat po ako dahil usually at tricycle, pag nag-U-turn, nagpa-pivot doon sa kanyang sidecar para mabilis ang kanyang hindi mo siya mag-U-turn na yung ang iikot yung motor. Rather, yung sidecar. Gulat ako, nag-U-turn siya, kaharap ko na. Purihin mo ang Panginoon, buti. Walang sasakyan sa shoulder, kinabi ko sa shoulder, and I brake hard. Talagang hard because may ABS function. Talagang maramdaman mo na nagpapump yung ABS. Sabi ko, Lord, buti na lang. Hindi ko inabot yung tricycle. Just sandangkal po. bago dahil lumaka-U-turn siya, nasa side ko na siya. So, purihin ang Panginoon sa pag-iingat niya, sa paggabay niya. Hindi po, si Pastor tatayo ngayong umaga. But just the same, so makikita natin sa bawat buhay, sa bawat pangyayari, hawak ng Diyos ang ating buhay. Mayaman ka man, mahirap ka man, ang lahat ng bagay ay nasa kapahintulutan ng ating Diyos. Higit sa lahat, habang may buhay, lagi nandun ang pag-asa, nandun ang pagkalinga sa ating mga buhay ng ating Diyos. Naalala ko nga, may isang istorya, mayroong isang mayaman, dumungaw sa kanyang bahay, nakakita siya ng isang nagkakarito na nangangalakal. Ang sabi po ng mayaman, buti na lang, rich ako, kundi ako'y nangangalakal, nagtutulak ng kariton at naghuhukay ng mga basura. So, yun ang kanyang perception sa buhay. Maya-maya, yun naman nangangalakal, nagkakalakal siya, lalagay niya sa kariton, yung manakukuha niyang plastic, any metal, at nakakita siya ng ambulansya, may dumadaan. Sabi nung nangangalakal, buti na lang kahit mahirap ako, hindi ako dadalhin sa ospital o 50-50 or something ang buhay ko. So, dinala sa ospital, yung taong may sakit, karamdaman or what. Pagdating sa ospital, yung taong sakay na ambulansya na naka-stretcher, nakita niya may isang tao na nilalabas ng morgue at nakatalokbong na. Sabi po ng tao na ipapasok sa ospital, buti na lang, buhay pa ako. Kung hindi, wala na ako kapag-apag-asa sa buhay. So makita natin na yung nasa morgue na nilagay si stretcher, kukunin ng punerarya, wala na siyang masasabi. Dahil ala na siya. So sa bawat buhay po natin, makita natin habang may buhay, may pag-asa, meron Diyos na nakatingin at laging nandun sa presensya natin. So sa bawat oras, sa bawat bagay, dapat matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. So sa paggising sa umaga, salamat sa Diyos. Sa pagkain na ating pagsasalu-saluhan, salamat sa Diyos. Ang sabi ko nga, sabi ng isang mangangaral, kung meron kang pagkain sa pagkainan, lalo na magpapasko, magbabagong taon, yung iba gusto talagang muchong-mucho, as long as there are food in the table, life is not a crisis. Hanggat may pagkain ka, hanggat meron kang kinakain sa pang-araw-araw, ang iba nga dito, hanggang sa 2030, naka-standby ang finances para siguradong may kakainin na po. So hanggat meron, life is not in crisis. O meron po ba dito, nasa crisis ang buhay, walang kakainin mamaya? Wala, kasi lahat tayo nakatanggap ng regalo, lahat tayo pinagpala, lahat tayo kung uunawain natin, nandun ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. So God's presence in life's wilderness. In Exodus chapter 33, beginning verse 1 to 23. Maikli lamang po ito. Gusto niyo po ba basahin natin? Or tuloy na lang? Tuloy na lang, ha? Babasahin? Ha? Okay. So tinatamad yata pa. Kasi pag babasahin, patatayuin ko kayo lahat. Baka napapagod na kayo eh. But just the same, ang nakikita po natin, kung babasahin po natin yung Exodus 33, dito po yung panahon na sinabi ng Diyos kay Moses na kayo'y maghanda na at kayo'y pupunta na sa lupang pangako. Ang sabi ng
Diyos kay Moses, pangungunahan na lang kayo ng isang anghel. At hindi ko na kayo sasamahan, lest na baka mapuno ako sa inyo kasi mga stiff neck kayo, ibig sabihin matitigas ang ulo nyo, ay hayaan ko na kayong mawala sa daan, along the way at mag-perish na kayo. Ibig sabihin, hayaan ko na kayong mamatay sa wilderness dahil sobrang tigas ng inyong mga ulo. So kung titingnan natin ang istorya ng Exodus ay kung paano niligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pag-alipin mula sa bansang Ehipto. No? Makikita natin at even at those time, alam ng Diyos ang nangyayari sa kanila in Egypt and in the wilderness. So kahit saan panahon, alam ng Diyos kung ano nangyayari sa ating mga buhay. So alam natin na God is in control of everything, every event, both believers and unbelievers. Alam ng Diyos, alam ng Lord kung ano ang mangyayari sa iyo bukas, alam ng Diyos kung kailangan mo siya, alam ng Diyos kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo in the next future, even sa mga hindi mananampalataya. Pero ang advantage mo bilang mananampalataya, ang presensya ng Lord ay kasama mo sa araw-araw. That is what Israel experienced in the presence of God from Egypt to Sinai. Kasi sa setting po ng istorya ng Exodus 33, sila ay nasa Sinai, no? So they were in the foot of the Mount Sinai for almost a year. Halos isang taon na sila doon. So, kung titingnan natin yung istorya po ng Genesis from Exodus from 19 to 40, hindi po to sequence of event, no? Hindi ibig sabihin yung nangyari nung 27, 28 ay nangyari before do sa chapter 33. So, mixed up event po ito na hindi siya sunod-sunod. Ayan. So, kaya pag inunawa mo, hindi parang madaling unawain kasi di ba, noong nakaraan, noong 32, nakita natin yung gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka na nang minelt nila yung mga ano nila. Nauna pa ba yun? Nung inutusan ni Lord si Moses na gawin yung tabernacle. So, mas nauna yon. So, ito na yung pagsasabi ng Diyos kay Moses na aalis na kayo, hindi ko kayo sasamahan, ay sa latter part na po ito yung end part nung paalis na po sila sa paanan ng Mount Sinai. So, dito na po natin itutuloy yung ating pag-aaral tungkol sa God's presence in life's wilderness. Ang una po is the need for God's presence. So, bakit kailangan natin ang presensya ng Diyos? So kanina, parang alam ko, kasama ko ang Lord, kaya nagkaroon ako ng insight na i-shoulder ko para sa gano'n, hindi ko abutin yung tricycle. So, na-process, na-perceive ko, paano kung biglang mag-U-turn? So, nag-U-turn niya, so, you have to think fast na ilagay mo sa shoulder yung sasakyan o basta hindi mo abutin yung ma-aksidente mo. Sabi po sa Exodus chapter 33, verse 15 to 16, ito po. Okay? Ayan. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Verse 16, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from the other people on the face of the earth? So, napakaganda po na sinabi ni Moses sa Diyos. Sabi ni Moses, kung ang presensya mo ay hindi namin kasama, hindi na kami aalis dito. Ibig sabihin, anumang uncertainty, pag hindi mo kasama ang Diyos, you are doomed to fail. You are doomed na mapahamak. So, ibig sabihin po, sabi ni Moses, Lord, pag hindi ka kasama, hindi na kami alis dito. Kasi Moses experienced the power of God from Egypt. So, makita natin na sa Ehipto kung paano
ginupo ng kapangyarihan ng Diyos ang mga Egyptian na kung saan nagpadala siya ng 10 salot upang sa gayon makita ng mga Egyptian ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel, ang kapangyarihan ng tunay na Diyos, na kung saan makikita nila na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit kahit kanino paman. At mula sa paglalakbay nila sa Egypt, nung sila ay ma-corner doon sa may Red Sea, hindi na alam ng Israel kung saan sila pupunta. Dagat, pagkatapos bundok magkabila, pagkatapos sa likod, nandun yung mga Egyptian chariots. So hindi niya alam kung paano sila makalalagpas. Pero what God did is hinati niya yung dagat na pula. At tinatawid ang Israel nang makatawid sila at sumusunod yung mga Egyptians, saka nilunod ng Diyos yung mga Egyptians. So alam ni Moses ang kapangyarihan ng Diyos, alam ni Moses ang kayang gawin ng Diyos sa mga bagay na imposible, posible sa Diyos. Amen? Kung wala kang pera, kailangan mo ng pera, kahit milyon-milyon man yan, kayang i-provide ng Diyos. Amen? Kung ikay may karamdaman, sabi ng doktor, cancer na yan, wala nang cure, sa kamay ng Diyos, yung cancer at yung lagnat, pareho lang. Walang pinag-iba. So makikita natin that if kasama mo ang Diyos sa buhay, anumang problema ang dumating, anumang suliranin ang nakaharap mo, anumang bagay na gumugulo sa iyo, sa kamay ng Diyos, walang imposible. Lahat posible. Amen? So in the journey of life, gaya na naranasan ni Moses mula Egypt papuntang Mount Sinai, na-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi niya, Lord, kung hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis. Kasi try to imagine, no? Pagka araw, merong pillar of cloud na nagtatakip sa kanila para hindi sila mainitan. Pagka gabi, may pillar of fire na nagbibigay warmth sa kanila pagka malamig ang gabi. Kasi in the desert, ang lamig po doon ay sobra. Yung mga nasa Saudi, alam nila yan. No, na talagang paggabi, sa disyerto ay sobra ang lamig, you cannot stand. At alam nila na pag nasa disyerto ka, walang tubig, walang pagkain. Pero ang Diyos nag-provide ng mga mana. Every day may mana except Saturday rather. At merong mga quail, pagka ayaw na nila at nauumay na sila na puro mana, merong quail. Merong pugo na pinapadala ang Diyos. At pagka sila'y nauuhaw, God provide rivers of water to quench their thirst. No? So pag ikay nauuhaw, ang Diyos nagbibigay ng tubig upang sa ganon hindi sila mauhaw at mamatay sa uhaw. That is what Moses see on God. Kaya ang sabi ni Moses, kung hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis dito. Kung hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo, palagay ko lahat ng problema, dadalhin mo, lahat ng problema, susuungin mo na mag-isa, kaya ang malamang nangyari, pumunta ka rin sa Baguio, pumunta doon sa may bangin. Hindi ko alam kung tumalon o nadulas. But just the same, pag hindi mo kasama si Lord, yun ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Because the presence of God secures you from danger. Amen? So, pasalamat tayo. Kasakasama natin ang Diyos. Kung hindi natin kasakasama ang Diyos, sa konting problema, baka bumigay ka. Baka sa konting problema, ang iniisip mo solusyon, mawala ka na. But just the same, pagkasama mo ang Diyos, nandun ang kapangyarihan ng Diyos, ang katagumpayan sa kamay ng Diyos, kung kaya, ang sabi ni Moses, kung hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis dito. Amen? So kung sa buhay mo, kung hindi mo kasama ang Diyos, hindi mo sigurado ang very uncertain ang life. Very uncertain ang life's wilderness. Kahit sabihin mong parang napakayaman mo, you have so many possessions in life. Si Catalina Cabral, napakayaman po niya, tiyak. Marami siyang pera. Pero hindi po sapat yun para ma-secure ang kanyang future.
So, ang mahalaga po, nasa Panginoon tayo. Sa paglakad natin, kasama natin ang Diyos, makita natin ang katapatan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa buhay, at sabi ni Moses, kung hindi ka kasama, hindi na kami aalis. Sa atin, kung hindi mo kasama ang Diyos, umalis ka, hindi mo alam ang mangyayari. Pero kung nasa Lord ka, umalis ka ng bahay, ano man ang mangyari sa iyo, una, meron kang kasiguraduhan, meron kang buhay na wala hanggan. Pangalawa, meron kang kasiguraduhan, ano man mangyari, pinahintulot ni Lord. Walang bagay na mangyayari sa atin na hindi pa hihintulot ni Lord. Pangatlo, alam mo, sa pagsama ng Diyos sa buhay mo, nandun ang kanyang proteksyon. Nandun ang kanyang provisyon. Nandun ang pagpapala, pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Bagamat hindi ikaw ang pinakamayaman tao, bagamat hindi ikaw yung may pinakamaraming possession, bagamat hindi ikaw yung pinakamapangyarihan, pagkasama ng Lord, nandun yung kagalakan, nandun yung joy, nandun yung peace. Amen? Try to imagine na mayaman ka nga, pero yung kapayapaan ng pag-iisip wala sa'yo kasi sa dami ng negosyo mo, ang dami mong iniisip, bawat isa lahat iniisip mo, there is no peace. Hindi peace na marami kang negosyo, marami kang pera, pero but just the same, hindi ka pa rin makatulog. Natatakot ka. Amen, natatakot ka na isang kumpanya mo, baka bigla na lang mabankrupt, baka na lang biglang kunin ng ibang tao o ng yung mga tauhan o nakawan ka. Pero kung nasa Panginoon ka, ang pag-iisip mo ay nandun laging payapa. Nandun ang pag-iisip mo, alam mo, kasama mo ang Diyos. And even the best of it, ano man mangyari sa buhay mo, alam mo, pumanaw ka man, kasama mo ang Diyos. Amen? That's the best peace of mind we could ever have. No? Hindi yung iisipin mo, ano mangyayari sa mga maiiwan kong kapang ari-arian. Sabi ng the rich Paul, nagpagawa ka nga ng napakaraming kamalig, pero hindi mo alam ngayong gabi, kukunin ko na ang kaluluwa mo, sabi ng Diyos sa mayamang hangal. So makita natin, ang mahalaga sa ating buhay, lagi kasama natin ang Diyos. Amen? So ang sabi nga po how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me from your people and from all other people on the face of the earth? Paano madidistinguish na ako'y Kristiyano sa mga hindi mga Kristiyano na talagang sinasamahan mo kami, O Diyos? Parang yun ang sinasabi ni Moses. Sa buhay natin, kailangan madistinguish na ang Diyos talagang buhay, kumikilos sa ating buhay. At pangalawa, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? I believe yung mga nasa problema sa flood control project, kung sila sumunod sa kalooban ng Diyos, they will not suffer the problem they are facing now. Hindi nila aabutin yung ganitong problema dahil sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Pero kung sinisunod mo yung kagustuhan mo, kalooban mo lamang, problems, tragedies in life, in the presence of life's wilderness. Amen? So that's why we need God's presence. No? Sabi Moses, kung hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis sa lugar na ito. Amen? Sa buhay niyo po ba, kung hindi niyo kasama ang Diyos, hindi na kayo aalis o lalakad o pupunta saan pa man? Amen? Kukundi So, pangalawa po, without God, we wander aimlessly. Without God, we wander aimlessly. Kung hindi natin kasama ang Diyos sa buhay natin, walang direksyon ang ating buhay, wala tayong panuntunan, wala tayong values, wala tayong tunay na path. Hindi mo alam kung anong purpose ng Lord sa buhay mo. Hindi mo alam kung purpose mo lang yumaman, ang purpose mo lang magkaroon ng magkamal ng maraming property or anything. Pero kung alam mong kasama mo ang Diyos, hindi tayo magpapalakad-lakad lang paikot-ikot sa buhay. Amen? So kung wala ang Diyos una sa buhay natin, kung wala si Jesus, we are all sinners.
and disobedient. Alam niyo po, kahit gaano ka man kabait, kahit gaano ka man ka pilantropo, kahit gaano man karami ang binibigay mong tulong sa mga mahihirap, kahit gaano, sabi nga ni Pablo, sunugin ko man ang katawan ko without love, I am nothing. Kahit ano pong gawin mo sa buhay mo, kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, you are doomed to go to hell. Amen. Yun po yung malungkot na katotohanan na lahat ng tao makasalanan. Yun po yung katotohanan na lahat ng tao kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Without God, we will wander aimlessly. Kahit na gaano mang karami o kalahati o lahat ng ari-arian mo, binigay mo sa charity, without Jesus in your life, you are bound for hell. Kung gaano man ang kabait na tao, pero kung wala pa rin si Jesus, makasalanan ka pa rin sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, you are doomed to go to hell. Ganun na lang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga binigay niya si Jesus. Kasi hindi kaya ng taong iligtas ang sarili niya. Hindi kaya ng taong bayaran ang kasalanan niya. Only God can. Only Jesus can. Kaya without God, we are wandering aimlessly. Wala tayong patutunguhan. Nag-iikot lang tayo dito sa mundo. Hindi tayo makaparoroonan sa karoroonan ng Ama. Ang sabi nga sa Deuteronomy 28:29, at the day you will grope about like a blind person in the dark. You will be unsuccessful in everything you do. Day after day, you will be oppressed and robbed, and no one will rescue you. Okay? So, sa buhay po natin, kung wala tayo sa Diyos, walang direksyon, wala tayong patutunguhan, wala tayong kasiguraduhan. We are wandering aimlessly, lalo na kung disobedient ka sa Diyos. Amen? So, mahalaga po na sa buhay natin, kasama natin ang Diyos, kung hindi, walang direksyon ang buhay natin. Pero kung tayo nasa Diyos, alam natin na we are called by God for a purpose. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang mabuhay dito. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-exist lang. God created us for a purpose. May purpose tayo. Unang purpose natin, makakilala sa Panginoong Hesus bilang Lord and Savior. Pangalawa, magamit ng Diyos kung saan purpose ka man. Hindi naman lahat tayo pwedeng pastor, hindi naman tayo lahat pwedeng usher, hindi naman tayo lahat. Pero ang isang mahalaga, sa bawat purpose natin, it is all for Jesus. It is all for God. To give glory, to give honor, to give praise. Amen? So we honor God. We become, tayo nagiging buhay na patotoo sa ating Diyos. Amen? Amen. Kaya sa Pasko, dapat hindi lang natin isi-share yung essence of Christmas, but rather the love of God. Sabi ko nga po noon, nanood kami ng play, ng musical sa Rockwell. Rockwell. Sa Proscenium, no? Ang concept niya ng Pasko ay magbigay lang. Pero hindi po yung tunay na essence ng Pasko na magbigay ka lang, tumulong ka. Ang tunay na essence po ng Pasko ay makilala ng bawat isa si Jesus na nagbibigay ng salvation, kaligtasan sa lahat ng tao upang sa gayon walang mapahamak. Amen? O secondary lang na nagbigay ka, na nag-isinyo mo yung pag-ibig, yung pag-share. Pero ang pinakamahalaga po ay si Jesus. Amen? So, ang Pasko hindi dahil nagbibigaya tayo, ang Pasko dahil kay Jesus iniligtas niya tayo. Amen? So, kung nagbibigay man si Ninong, si Ninang, ay dahil ipinakikita niya na ang Diyos nagbigay din ako upang makita ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Na nais ng Diyos lahat ng tao maligtas. Pangatlo, C.
The presence of an angel is incomparable with God. Sabi po sa the presence of an angel is incomparable with God. Sabi po sa Exodus 33 verses 2 to 4, sabi ng Lord kay Moses, I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to the land of flowing milk and honey, but I will not go with you because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. So sabi ng Diyos kay Moses, kaya sinabi ni Moses, kaya hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis eh. Pangungunahan ka na lang ng anghel kasi titigas ng ulo nyo, baka along the way, hayaan ko nang mamatay kayo. So, gracious pa rin si Lord dahil ayaw niya na siya yun, na bigla na lang ihintulot na mamatay. But just the same, iba po yung kasama mo ang Diyos, iba yung kasama mo yung anghel. Amen? Maaaring sa buhay mo, marami kang panuntunan, meron kang mga nababasang mga light principle, pero hindi po sapat yung light principle. Marami pong gumagamit ng mga formula sa buhay, mga light principle, pero hindi po sa lahat ng tao epektibo. Even in business, marami mga business styles na ginamit, nagsishare sila. So, by that, kumikita sila, yung mga resource speaker na nag-explain. But just to say, hindi sa lahat ng pagkakataon, pare-pareho application. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung mga bagay na nababasa natin na ito magandang panuntunan, ito maganda itong isinishare niyang rules in life, ito maganda itong mga nababasa ko. Pero kung hindi mo pa rin kasama ang Diyos, panuntunan lang yon sa buhay. Pero kung kasama mo ang Diyos sa paglalakad mo, paglalakbay mo, anumang panganib ang harapin mo, alam mo, ang Diyos ang siyang magbibigay katagumpayan, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, ang Diyos ang siyang magbibigay proteksyon sa buhay mo. Amen? So higit ang Diyos sa kayang gawin ng anghel. Higit ang kayang gawin ng Diyos sa mga crossroads in life na kailangan mong desisyonan. Alam mo, even in the very, akala mo na tama yung desisyon mo, higit pa rin tama ang desisyon ng Lord. Alam niyo po ako dumaan sa sakit, karamdaman nung 2017, Lord, bakit po pinahintulot ako yung magkasakit? Pwede namang hindi. Pero hindi ko pala matuunawaan, hindi ko maiintindihan na totoong buhay, nagpapagaling ang Diyos. Amen? Kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok ng buhay, na makikita mo na, Lord, ito pinahintulot ito. Doon mo makikita na totoo, buhay, makapangyarihan ng Diyos. Sa doktor, ang sabi sa akin, siguro mga 5 taon, mabubuhay ka. 8 taon na po nakaraan. There's no cure for liver cirrhosis. But there is cure in the hand of Jesus. Amen? So palakpakan muna natin si Lord. So, the presence of an angel is incomparable with the presence of God. So, kahit gaano mang kagaganda, mga binabasa mong libro, kahit gaano mang kamamahal ang mga ginagamit mong mga panuntunan na binibili mo sa mga online para maging principle in life, higit ang kapangyarihan ng Diyos na siyang sasama sa iyo, harapin mo man lahat ng panganib, kahit wala kang alam, ang alam ng Diyos ang mangyayari bukas. Amen? Pangalawa, it is the intimacy of God's presence. Okay. The intimacy of God's presence. So, ang kalapitan, ang pagmamahal, intimate. When we say intimate, parang pag ang Diyos nandyan, talagang mahal na mahal ka niya. Pag nakita mo, na-experience mo ang pagmamahal ng Diyos, makita mo very intimate ang presence ng Diyos. Para bang sa nagliligawan, no, nanliligaw si lalaki doon sa babae, talagang ipapangako pati buwan at araw. Amen? Hindi ko alam kung pinangako ko kay Mrs. yun. Pero ganun po, siyempre, intimate yan. Gusto mo ibigay yan lahat. Pero hindi mo naman kayang gawin. Amen?
Hindi kayang gawin. Lahat na kami pinangako. Hindi ko po alam kung ilan yung napako. Pero isang sigurado po, dahil intimate, gusto mo, mahal na mahal mo, ibibigay mo yun lahat. Talagang the best pwede mo ipangako na kaya mong ibigay. Pero, hindi po namin kayang ibigay yan lahat. And the best. Only God can give the best. And that is the intimate presence of God na mararanasan mo sa iyong buhay. Amen? Sa panahon na kayo kakaroon ng problema, sa panahon na kayo nagdumadaan sa maraming pagsubok, sa panahon na problema ka, sa panahon na kalungkutan, kabigatan sa buhay, the presence of God is mere enough, sapat ang presensya ng Diyos upang pauwiin lahat ng iyong kabigatan. Amen? Una, makikita natin, it is God who desires the well-being of His people. Ang Diyos po, gusto niya ang kabutihan at well-being ng kanyang mga anak. Amen? So kung ano man pinagdadaanan mo, ano man kalalagayan mo sa buhay, sasabihin ko po sa inyo, nais ng Diyos, malaman mo, hangad niya ang kabutihan para sa iyo. Amen? That's a principle na pwede natin panghawakan. God desires the well-being of His people. In Exodus 3 verse 7, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So ito po nung tinawag ng Diyos si Moses, doon sa burning bush, sinabi niya ito, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Hindi po natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan mo, kung anong hirap mo. Alam ng Diyos, kasi bawat isa naman tayo, meron naman tayong personal relationship kay Lord. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, alam ng Diyos sa lahat. Kaya you can cry to God, you can say to God, kung anong kabigatan mo, at ang Diyos ang magbibigay ng kaaliwan, kapayapaan sa inyong mga buhay. Amen? Amen. Ako, mahina na. Amen. So alam niya, nakita niya ang oppression ng Israel sa Egypt. So bawat sitwasyon, bawat mga pangyayari sa kanilang mga buhay, alam ng Diyos. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, ibibigay ko sa iyo ang lupain ng the land flowing with milk and honey. So alam ng Diyos yung pangako niya, ibabalik ko na yung bayan ko sa kanilang bayan as I promised to Abraham. So alam natin na nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan, kaya inutusan niya si Moses na free my people. Amen? So God is all-knowing in all situation. So, kung ano man mangyayari bukas, alam din ng Diyos yon. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon, alam ng Diyos yon. Yung pinagdaan mo ng nakaraan, alam ng Diyos because He is not bound by time. God is not bound by time. Hindi siya pwedeng sabihin mo, yung panahon na to, oras lang na to, si Lord. Hindi, nandun siya sa bukas. Nandun siya nakaraan. Kahit anong isipin natin, it is so hard to comprehend God. Amen? Kaya, kung ano man pagdadaanan mo, pinagdaanan mo nga hapon, nangyayari ngayon, mangyayari bukas, alam ng Diyos, kung kaya't kayang-kaya mong itiwala ang bukas kay Lord. Amen? So kung ano man ang problema mo, bukas, Lord, pinanganak ko ni anak ko, 3 years old. Paano kaya sa susunod na panahon? Paano na ito magka-college? Wala pa ako trabaho. Huwag mong isipin yon. Isipin mo, buhay ang Diyos, alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Amen? So yung kayang i-provide mo, higit ang kayang i-provide ng Diyos sa hinaharap.
Yung proteksyon na kaya mong ibigay sa ngayon, sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, higit ang proteksyon na kayang ibigay ng Diyos, even ngayon, even bukas, at sa hinaharap. Amen? So, walang uncertainty pagkasama mo ang Diyos kasi intimate ang Diyos sa iyo. Sabi ko nga kanina, yung mga lalaki nung nanliligaw sa kanilang mga girlfriend noon, ay very intimate. Ipapangako, gagawin ng lahat. Sabi nga ni Mrs. noon, lahat ng dala-dala niya, buhat-buhat ko. Ngayon, siya na raw ang nagbubuhat. So, pwede pa samantala. Pero ang intimacy ng Diyos, hindi nagbabago. Ang intimacy ng love ng Diyos sa iyo, hindi nagbabago. Kung paano kanya minahal noon, kung paano siya ka-intimate noon, ganun pa rin siya ka-intimate ngayon. Amen? So it is God who desires the well-being of His people. Nais ng Diyos pagpalain ang buhay mo. Amen? Pag sinabing pagpalain, isa na, siyempre, material, financial. Pangalawa, sa buhay mo, pagpalain ka, maging enjoyful, successful ang buhay mo. Pero kung magiging successful ka naman at malalayo ka sa Kanya, hindi Kanya gagawing successful. Amen? It is for your benefit kasi alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. Amen po ba? So, God desires the well-being of His people. Pangalawa, it is God who designed the salvation of man. Alam ng Diyos, hindi kayang iligtas ang tao ang sarili niya. Ang sabi po sa Romans, for all have sinned and come short of the glory of God. Kapos ang tao sa kalwalatian ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo, the moment na nagkasala si Eva at si Adan, ipinangako na niya ang kaligtasan sa tao. Sabi po sa Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Dito po si Satanas, the serpent, dinisip niya si Adam at si Eve. Dito na, dinisip niya si Eve. Pag magiging matalino ka, para kang Diyos, alam mo ang masama, alam mo yung mabuti. So nagkasala. Si Eva at si Adan, nalayo sila sa Diyos, at sila ay namatay. Ibig sabihin, you will surely die. The moment you eat, you will surely die. Pero after that, ang sabi ng Diyos, and I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Noon pa lang, ipinangako na ng Diyos, pagkakasala ni Eva at ni Adan, ang offspring, yung Messiah, ikakras ang ulo ni Satanas, samantalang si Satanas, ibubrus, susugatan ang paa ng kanyang offspring, which is Jesus. Amen? So noon pa lang na magkasala ang tao, dinisign na ng Diyos na maibalik sila by sending the Messiah, by sending Jesus, by sending us the true essence of Christmas. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So noong pa pala, bago pa i-create yung time, alam na ng Diyos, magkakasala si Eva si Adam at pinangako na niya si Jesus na ma-experience natin ang biyaya ng Diyos, not because of what we have done, but because of the goodness of God. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil masunurin tayo, hindi dahil kinalulugdan tayo ng Diyos, but rather minahal tayo ng Diyos, kaya niya ibinigay si Jesus at magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Because of His own purpose and grace. Dahil sa biyaya. Sabi po ni Pablo, for by grace you have been saved through faith, not of yourselves. It is a grace from God. Amen? It is a gift of God. When you say gift, it is grace, biyaya. Meron ba nagbigay sa inyo ng regalo? Siningil kayo? Wala.
Pag siningil ka, hindi regalo niya, binentahan ka. Amen. Kung nag-exchange gift kayo, nagbentahan kayo ng regalo. Sa exchange gift na, hindi ko alam kung bisa may nagkakasamaan ng loob eh. Usapan natin, 200. Binigay mo sa akin, 20 pesos lang to ah. Pero, pero just the same, ang Diyos na nagbigay, walang kapalit. Ang nais lang niya, tanggapin mo si Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, meron kang eternal life. Meron kang successful life. Imagine, pag tinanggap mo si Jesus, may buhay na wala hanggang ka. Tapos kasama mo siya sa buhay in life wilderness. Sa pamumuhay mo sa araw-araw, alam mo, kasama mo ang Diyos. Sa pamumuhay mo, alam mo, ang Diyos ang siyang protector mo, provider mo, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo, at siyang magbibigay ng mayamang biyaya niya sa iyo. Amen. O saan ka lalagay? Diyos sa may niregaluhan ka na, ng buhay na wala na, kompleto, everything follows, o yung wala, re-reject mo yung regalo ng Diyos. Amen. That's the essence of Christmas. Amen. Dahil mabuti ang Diyos. Amen. Palakpakan muna natin ulit si Lord. So makita natin that because man is in total depravity, talagang man is depravity, no? Talagang kapos sa kalwalatian, ang tao likas na makasalanan, ang tao likas na futile, likas na kapos sa pangangailangan sa Diyos. So, ang pangatlo is it is God's desire to be with us. Ang nais ng Diyos, makasama niya tayo. Ang nais ng Diyos to express His presence with intimacy. Ang nais ng Diyos, parang yung bagong kasal dyan, intimate, talagang ayaw maghiwalay. Saan pupunta si Mrs., sasama si Mr., saan pupunta si Mr., sasama si Mrs., dahil they were intimate. Pero ang intimacy ng Diyos ay higit. It is God desires to be with us. Ang nais ng Diyos, makasama niya, ma-experience niya, nakasama ng Diyos ang tao. Amen? So, ang sabi po sa Matthew chapter 1, beginning 21 to 23, ang sabi po rito, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So, bibigyan ka kayo ng anak at ang papangalan nyo ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang lahat ng tao sa kasalanan. So, dahil walang pwedeng magbayad ng kasalanan ng tao kundi si Jesus dahil only in Jesus lives a sinless life. Walang kasalanan. Yun yung ine-express na burnt offering nila. Kailangan tupa na lamb na clean, walang defect. It is symbolizing of Jesus. In verse 22, ang sabi po rito, all this took place to fulfill what the Lord said through the prophet, I think it's prophet Isaiah, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Kaya, it is the fulfillment of the promise of God that God will be with us through Jesus. That He will be called Emmanuel because God dwell with His people. Nais ng Diyos makasama ang tao. Nais ng Diyos ipadama ang pagmamahal sa tao. That is Emmanuel, God with us. So makita natin, sa buhay ni Jesus, He healed the sick, He set free the captives, lahat ng mga walang pagkakilala sa Diyos, pinakilala niya ang pagmamahal ng Diyos sa tao, kung kaya't that is how intimate God's presence in our life. Ganon ka-intimate ang pagmamahal ng Diyos, ganon ka-intimate ang pagsama ng Diyos sa tao. Kaya ang sabi nga ni Moses, kung hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis. Sapagkat alam niya, kung kasama niya ang Diyos, nandun ang katagumpayan,
nandun ang kaligtasan, nandun ang kagalakan, nandun ang katagumpayan sa buhay. Amen. So sa buhay Kristiyano po, talagang nung araw kinakanta ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Totoo po masayang tunay. Pero lahat naman tayo, even the Christians pass through the tests and problems in life. But just the same, kung meron kang Jesus sa buhay, meron kang Diyos na pinanghahawakan sa buhay, pag dumaan ka sa mga pagsubok at problema sa buhay, alam mo, pagkasama mo ang Diyos, nandun ang katagumpayan. Amen? Amen. Okay. So, it is God's desire to be with us. So, in the presence of God, there is salvation. In the presence of God, there is victory. In the presence of God, there is provision. In the presence of God, there is healing. In the presence of God, there is joy. In the presence of God, there is peace. Amen. Nagigera man halimbawa sa Ukraine, kung ikay taga-Ukraine, pag nakay Jesus ka, okay lang lahat ng bagay sapagkat lahat ng bagay sa buhay mo, hawak ng Diyos. Amen? So, kung sa panahon ngayon, wala ka man trabaho, may problema ka man sa boss mo, may problema ka man na baka yung mga China, biglang kami ng Pilipinas, alam mo, pagkasama mo si Lord, we will cross the bridge when we got there because God is with us. Magpo-provide ang Lord ng kaligtasan, ng provision sa bawat pangyayari sa ating mga buhay. Pangatlo, the glory of God's presence. So, pagkasama mo ang Diyos, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Amen? Amen. Sa buhay nyo, yung mga nagdaan dito sa mga pagsubok, problema sa buhay. No? Si Ate Percy, maano makagat ng aso, madapa, maano ang mata. But just the same, lagi po nagpapatotoo yan. Yung Tuesday sinasabi, mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, nag-iingat. Sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, nung huli, munting na daw siya masagasaan nung nadapa siya. But just the same, God is faithful. Amen? So yun yung glory of God's presence. No? Sabi po sa Exodus 33 verses 18 to 19, then Moses said, now, show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name. Nawala. Ayan, I will proclaim my name, the Lord in your presence. No? Ulitin natin. Sabi po ni Moses, Lord, pakita mo naman yung glory mo. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. I will proclaim my name, the Lord in your presence. The goodness of God, ang kabutihan ng Diyos. Kahit po ano sabihin natin, God is good all the time. And all the time, totoo po yun. That is number one, the glory of God. Yan ang sinasabi ng Lord kay Moses, makikita mo ang kabutihan ko and proclaim the Lord in your presence. Sa buhay natin, kung talagang babalikan natin ang nakaraan, God is always good. Hindi man tayo good, God is good. Amen? So, we cannot comprehend the glory of God. Hindi natin kayang i-comprehend. Hindi natin kayang unawain ang glory ni Lord, no? Mako-comprehend lang natin yan sa glory ng ating Panginoong Jesus. Maki-comprehend lang natin yan pag nakita natin Jesus in His life here on earth. That's the glory of God, the goodness of God. Tayo hindi natin deserve si Jesus. Tayo makasalanan tayo. We have done nothing that is worthy of Jesus. Yet still, because of the goodness of God, He gave Jesus. Amen. Makasalanan tayo. Lagi tayo, constantly, iniisip natin, makapanlamang, makagawang kasalanan. But God's love, the glory of God, He sent His only Son, Jesus, that we will be saved. That's the glory of God. Mahirap i-comprehend, pero yun ang kalwalhatian ng Diyos. Kung titignan mo yung physical na kalwalhatian ng Diyos, you cannot even comprehend. Kasi yung glory niya, hindi mo kayang tignan. Even His face, you cannot look.
lest you die. Ang sabi nga ni Moses dito, kung babasahin natin mga verses, succeeding verses, Lord, paano kita makikita? Gusto kita makita face to face. Sabi ng Lord, hindi. You can just see my glory pass by my goodness. You can stand on the sa cliff ng bato, tumayo ka doon, tatakpan ko ang mata mo, pagdaan ko, at pagtalikod ko, makikita mo yung likuran ko. Likod lang pinakita ng Diyos kay Moses, otherwise Moses will die. To see the glory of God. Pero makikita natin, ang glory ng Lord ay yung goodness niya, yung kanyang mercy. No? In Exodus 33 verse 20 to 22, ang sabi po rito, but he said, you cannot see my face, for no one can see me and live. In verse 22, when my glory passes away, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Talagang napakabuti ng Diyos eh. Gusto ni Moses makita ng ganyang glory, pero sige, pero kaya tatakpan ko, mata mo, pagdaan ko, kahit likod ko, at least makita mo. So, Jesus is the glory of God. Amen? Si Jesus ang makokomprehend natin na kaluwalhatian ng glory ng Diyos because it expresses the love of God. We say, God is good all the time. Because Jesus expresses the goodness of God. Ang sabi po ni Jesus sa John 10:30, I and the Father are one. Ang Ama at ako ay iisa. And you can comprehend Jesus. You can see Jesus. You can see the sacrifice of Jesus. We can see the love of God, the goodness of God in Jesus. Amen? Sabi po sa John 14 verse 6, ala po dito sa pinaano ko, no? I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Sabi po kasi ni Philip, Lord, show us the way. In the previous, babasahin po natin yung buong John 14, ang sabi ni Jesus, ako'y aalis at ipiprepare ko and will prepare a place for you. Sabi po ni I think it's Thomas, saan ka pupunta? Sabi ni Philip, show us the way. Sabi ni Jesus, I will go to the Father. Show us the way to the Father. Sabi ni Jesus kay Philip, I have not been too long with you, Philip, that you don't know. Sabi ni Jesus, hindi mo ba kita nakasama ng matagal at nilatanong mo sa akin, show us the way to the Father? Sabi po ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sabi ni Jesus, pupunta ako sa Ama, at hindi mo alam ang daan papunta sa Ama, ako ang daan, at ako lang yung katotohanan. Because many says during that time na ako yung daan, ako yung Messiah. Sabi ni Jesus, I am the only way. I am the way. Ako yung totoo. At ako ang buhay. No one comes to the Father except through me. So, hindi ka makaparoroon sa Ama, kundi kay Jesus. Because Jesus is the expression of the glory of God in His presence. Amen? Ang pangalawa po is we experience God's goodness in His presence. Sabi po sa Exodus 33 verse 19,
And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy. Will have compassion on whom I will have compassion. So makita natin na I will cause all my goodness, lahat ng kabutihan ko, ma-experience mo, ibibigay ko yung mercy sa taong nais kong bigyan ng mercy, bibigay ko ang compassion sa taong nais kong bigyan ng compassion. Ang mga tao pong ito walang iba kundi yung tumanggap kay Jesus, tumanggap sa goodness of God, that we will obtain mercy, that we will obtain compassion in the presence of God. Amen. So pagkasama mo si Lord, ma-obtain mo salvation, ma-obtain mo mercy, kapatawaran sa lahat ng kasalanan, compassion, kung ano man pinagdadaanan mo sa buhay, you will experience God compassion. Alam niyo po, kaya tayo, every Tuesday we pray here in our Fresh Fire prayer meeting. Alam niyo, so amazing, napakaraming pong buhay na patotoo kung paano napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ito dahil malakas ka kay Lord. Hindi ito dahil may express ang AFC sa Lord. It is because of the compassion of God. Amen. In Jesus, when He lives here, He see compassion. Nakita niya yung mga tao para walang direksyon, He found compassion. He preached the gospel. Nakita ni Jesus sa mga pinagdadaanan ng mga tao, mga sick, mga napoposes ng evil, they all found compassion. Sa buhay mo, kung may problema ka, may pinagdadaanan ka, God is but just a prayer away. Isang panalangin lang po ang nais ng Diyos. And you will experience His compassion. Because God is good all the time. Amen? Amen. So, ang sabi po ng Diyos kay Moses, I will not go in Exodus 33 verses, for I will not go in the midst of you, for you are stiff-necked people, lest I consume you on the way. Because nag-plead si Moses, na sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka namin kasama, hindi na kami aalis dito. The Lord goes with them. Amen. Kahit ayaw na ng Diyos, sawa na ang Diyos sa tigas ng kanilang mga ulo, yung stiff-neck, ang sabi ng Diyos, because of the pleading, because of the compassion of God, God walked with them in the wilderness to the promised land. Kahit ayaw na ni Lord, kasi baka mapatay ko lang kayo. Pero hindi, sabi ni Moses, hindi kami aalis. Alam namin, stiff-neck kami. Yung po stiff-neck, ibig sabihin matigas ang ulo. In their time, the expression po nito, yung mga nag-aararo nila mga baka, yung mga donkey, para po makapag-araro ang isang magsasaka, lalagyan nila ng tali yung ulo niyan. Or kung sinasakyan mo man yung donkey, lalagyan mo ng tali yung ulo, tapos kung saan direksyon, hihilahin mo kaliwa o kanan, susunod yung donkey. Hindi ka naman pwede mag-araro, puro diretso lang, no? Stiff neck, matigas ang leg, hindi liliko yung donkey. Hindi ka naman pwede sumakay ng donkey, magta-travel ka, puro diretso lang. Paano kung kurbada, bangin, mahuhulog ka sa bangin. That is what stiff neck is. Ganun katigas ang ulo ng mga Israelita. Because they were stiff neck. And yet, even they were stiff neck, God goes with them because of His compassion. Because nais nila, kasama nila ang Diyos. Kaya tanggal sila ng mga ornaments. Lord, tanggalin na namin mga ornaments namin para patunayan namin, nagsisisi na kami, susunod na kami. Bagamat kung babasahin natin, sunod-sunod pa mga chapters, napakatigas po ng ulo nila, napakarami pa rin pagsuway, but just the same, God's compassion never changed. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pagbibigay ng compassion sa atin, bagamat matigas ang ating mga ulo. Amen?
Kung yung mga magulang kung minsan nauubusan ng pasensya sa mga anak, ang Diyos po, mahaba ang pasensya. Amen? Because He is good and full of compassion. Kaya mahalaga sa buhay natin, sa paglakad natin, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga, in John 6 verses 67 and 68, sabi po ni Jesus sa kanyang mga disciple, kasi ito yung panahon na ang pakain siya ng 5,000 at yung mga tao sunuran kay Jesus. Oh, dito tayo kay Jesus. Sunod tayo kay Jesus kasi He will be providing everything. Siya yung kasagutan sa lahat. Ang sabi ni Jesus, sinusundan niyo ako hindi dahil may pananampalataya kayo sa akin. Sinusundan niyo ako dahil nakakain kayo at nais niyong ma-experience yung ganon. Pero tinuro niya na for you to have an eternal life, you will eat my flesh and drink my blood. Sabi po ng mga tao, ano to? Kalokohan na itinuturo ni Jesus na to. Nagtalikuran na po sila. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga disciple, will you also leave? Aalis din ba kayo sa kanyang 12 disciples? Ang sabi po ni Peter ay ginto, Lord, saan kami pupunta? You are the only one who had the promise of eternal life. Sa iyo lang merong buhay na walang hanggan. So sa buhay po natin, mahalaga unawain natin, sa presensya ng Diyos, nandun ang buhay na walang hanggan. Out of His presence, only troubles, problems, and dangers. So kung pagkasama mo si Jesus, nandun yung victory sa buhay. Out of Jesus, wala. Only Jesus, sabi ni Peter, only you have the promise of eternal life. And that's the most important thing in life here on earth. Mag-accumulate ka man ng napakaraming yaman, mag-accumulate ka man ng napakaraming possession, if you don't have eternal life, you are doomed to fail. In our conclusion, sabi po sa Awit 16 verses 8 to 11, sabi po, I keep my eyes always on the Lord, with Him at my right hand, I will not be shaken. Pag ang Diyos kasama mo, anumang suungin mo, I will not be shaken. Verse 9, therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body will rest secure. Verse 10, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. So, sa'yo lamang merong buhay na walang hanggan. Mamatay man ako, I will not see decay in the realm of the dead because you are my God. And in verse 11, ang sabi po rito, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. In the presence of God, there is fullness of joy. Ang tunay pong kagalakan sa piling lang ng ating Diyos, hindi sa piling ng iyong mga possession na mahal mo sa buhay. The true joy is in the presence of God. With eternal pleasures at your right hand. So, in the presence of God, there is fullness of joy. So, sa ating pong buhay, ang tunay pong joy, hindi dahil ngayong Pasko mag-exchange gift tayo, hindi dahil ngayong Pasko magbibigayan tayo, magbibigay ka, but rather, ang true essence and joy is in the presence of God, which is in this Christmas we celebrate that God's presence goes with us and redeem us from all our sins. Nang pagbaba ni Jesus na nakasama ng Diyos ang tao upang iligtas tayo sa lahat ng pagkakasala natin, makasama natin siya sa buhay na walang hanggan at makasama natin siya sa paglakad sa buhay na kung saan there is fullness of joy. Amen? Shall we bow down and close our eyes? Hallelujah. Ama, maraming pong salamat
sa aming Panginoong Jesus na iyong binigay sa amin upang ma-experience namin ang fullness of joy. At higit sa lahat, sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak sa amin, naranasan namin at na-experience namin at ma-experience noon, ngayon, bukas, ang pagsama mo sa aming mga buhay. May we continually enjoy your presence. Ang presensya mo, Panginoon, ay patuloy naming ma-enjoy sa bawat panahon, sa bawat pagsubok, sa bawat pagpapala, sa bawat kagalakan na dumadating sa amin, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos nang nagbibigay ng tunay na kagalakan sa bawat isa, sa bawat panahon, sa bawat kondisyon ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. In Jesus' name, this we all pray. Everybody say, Amen.